Kung makita po ninyo, sinunog natin ang mga bunga ng talong natin na may tama ng uod. So ngayon, ang pag-usapan natin mga ka-farmers ay kung paano natin ma-maintain ang tayo ng talong natin kahit ito ay may edad na. Mga ka-farmers, nandito ako ngayon sa ating talungan at magbibigay tayo ng update dito sa tanim natin na talong na ang edad ay mag-anim na buwan na. Yan, kung makita po ninyo mga ka-farmers, ang talong natin nito mas matangkad na sa akin. Ang height ko ay 5'6", at itong talong natin siguro ay abot na ng 6 feet itong taas niya. Dito mga ka-farmers, yan, sobrang tangkad ng talong natin dito. Yan. So ngayon, ang pag-usapan natin mga ka-farmers ay kung paano natin ma-maintain ang tayo ng talong natin kahit ito ay may edad na. Itong talong natin mga ka-farmers ay kahapon na natin ito na harvestan. Kaya kung makita po ninyo ay medyo madalang ang mga bunga na malalaki. Yan sobrang taas na ng talong natin, sobrang tangkad. Yan. And then ito yung mga bunga niya Yan. Ito ang mga bunga niya. So paano ba natin na-maintain ang tayo ng ating talong mga ka-farmers? Of course, hindi talaga natin maiwasan ang mga problema dito. Problema sa uod, problema sa whiteflies, and then problema sa fungus. Yan. So dito sa aking taniman mga ka-farmers, ang isa sa ginagawa natin dito para ma-maintain natin ang ganda ng kanyang mga dahon ay ang pagbigay ng magandang nutrisyon sa abono, foliar, at sa mga insecticides natin at fungicides. Dito wala tayong tinatago dito mga ka-farmers sa talong natin. Sa abono, ang ginagamit ko lang dito ngayon ay Triple 14, 1620 at saka urea. Naghahalo ako ng ng 1620, urea at saka Triple 14 at dinidilig dito. And then sa foliar, Megatonic ang binibigay natin na foliar dito at saka yung Manggad foliar fertilizer. And then ang pinaka-latest natin na binigay dito na insecticide ay Privaton. Kailangan talaga natin mga ka-farmers palit-palit ng mga insecticides dito sa ating talong, dahil kung ulit-ulitin lang natin ang mga ginagamit natin dito ng mga insecticide ay hindi na talaga natin mapapatay ang mga insekto dito sa ating talong. So yung Privaton, napakaganda niyan sa talong, systemic siya at makita talaga natin na epektibo. Ayan. And then mga ka-farmers, isa din sa pinaka importanteng ginagawa natin dito ay pag-pruning o yung pag-trimming. So dito kanina, yan kung makita po ninyo sa lupa ay mayroon ng mga sanga ng talong natin dyan na naputol. So ang ginagawa natin ay mini-maintain natin ang pag-pruning dito mga ka-farmers. Every 2 weeks ay nagpo-pruning kami dito. Ayan makita po ninyo, ito yung mga pinagputulan niya. Yan. So ang isa sa advantage ng pag-pruning mga ka-farmers, so yan kung makita po ninyo, malayo ang distansya ng row ng ating talong, pero ang mga talbos niya ay nagsasalubungan pa din. Yan. So ngayon, kung hindi tayo nag-pruning, kung hindi natin ito pinutol, ay nandito na yan. So ibig sabihin, kapag nag-abono tayo, kapag nag-harvest tayo, at kapag nag-spray tayo ng mga insecticides natin at fungicides dito, ay mahihirapan tayo na mahirap na pumasok dito dahil napakalikot at napakasukal ng ating tanim. At isa din sa advantage ng pag-pruning mga ka-farmers ay mababawasan natin ang consume ng abono at saka insecticides at mga fungicides natin. Yan. So ito ngayon, yung bunga ng talong natin, although na medyo matanda na ang talong natin ito, ay na-maintain pa rin natin ang laki ng bunga niya.
Kung makita pa ninyo sa mga previous videos natin na in-upload, yung mga kinaklasify natin na talong ay malalaki. And then, isa pa sa sekreto natin dito mga farmers na ginagawa, hindi naman yan sekreto kasi sinasabi na natin, yung mga baluktot na bunga dito at yung mga tama ng uod ay tinatanggal natin. Pinatanggal natin sa mga tauhan natin kanina at sinunog natin. Yan, kung makita po ninyo, sinunog natin ang mga bunga ng talong natin na may tama ng uod. So bakit kailangan nating sunugin? Kailangan nating sunugin ang may mga tama ng uod mga ka-farmers dahil yung mga uod dyan sa loob kapag tinapon lang natin dito sa lupa, ang tendency ay magde-develop pa din yan. Magiging paro-paro yan at kapag naging paro-paro, babalik ulit yan dito sa ating field, sa ating talungan at mangingitlog na ulit. So ang ibig sabihin, kapag nangitlog dito ulit ay dadami na naman ang mga uod dito. So kailangan ang gawin natin ay bawasan natin ang population o kung kaya nating tanggalin lahat ng mga may tama ng uod ay mas maganda para hindi na sila babalik dito. Kailangan nating sunugin para mamatay sila. Yan. Tulad nito mga farmers, oh. Yan. Ito kailangan natin itong tanggalin. Ito may tama ito ng uod pero patay na ang uod dito dahil nakapag-spray tayo ng insecticide noong nakarang araw. Yan. Ito rin, oh. Yan. Patay na rin ang uod dito. Dito sa mga nalanta. Yan. Ito yung mga bunga niya, oh. Yan. Ito mayroon ding uod, oh. Yan. So ito may uod sa loob. So kapag hinayaan na natin ito mga farmers, ito. Yan. Nandito yung uod niyan. Ito. Yan, oh. Ito yung uod niya, oh. So kapag hinayaan na natin ito, hindi natin ito pinatay, hindi natin ito kinuha, ang ibig sabihin after several days magiging paro-paro na ito at mangingitlog na naman ulit dito sa ating talungan. And then isa pa mga farmers sa ginagawa natin dito na pamamaraan sa pagkontrol ng mga insekto ay gumagamit tayo ng trap. Dalawa ang ginagamit nating trap dito, yung suka at molasses na kinakabit natin sa paligid ng ating taniman at yung light trap gamit ang ilaw at saka tubig. Sa pamamagitan niyan mga farmers, makontrol natin ang population ng mga adult borers na siyang responsable sa pagpangingitlog dito sa ating talungan at nagdudulot ng mga maraming uod. So yan. So yan lang mga ka-farmers. Sana nakatulong itong video natin sa inyo. So sa muli, happy farming sa ating lahat.